So pag-usapan po natin ngayon mga sangga itong masyadong viral na balita patungkol po dito sa umargabyado daw po sa anak ni PBBM at ngayon mga sanggay nagresulta na binugbog ang mataas na opisyal na ito. Okay, masyado pong viral ngayon itong balita no na mayroon pong isang mataas na opisyal na binugbog mga sangkay ng isa rin pong mataas na opisyal ng ating gobyerno. Sino kaya itong mga sangkay? Kasi kumakalat na itong anak ni PBBM, yung bunso, si Vinny, ay kinuyog po mga sangkay ng mga security ng taong yun, ng gobernador. At ayun nga po ang nangyari, nakasama ang palad, nagulat sila eh. Anak pala ni PBBM yun, nakahanap po sila ng katapat. Ngayon, tingnan po natin ang balitang yan mga sangkay. Mukhang niyari. Bago tayo mag-tuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, check nyo sa baba ng video na to, makikita nyo po dyan yung subscribe button. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito kasi yun, mga sangga, yan po, ang balita tungkol dyan. Ito yung bunsong anak ni PBBM, si Vinny. At ito, mga sangkay, si Governor Daniel Fernando ng Bulacan. No? Ito daw po yung sinasabing binugbog daw. Di umano hindi po natin sigurado kung gaano katotoo ito. Kasi ang Malacanang hindi pa rin po nagsasalita ngayon. Pero ito nga po yung balita ngayon mga sangkay, kumakalat po ito. Tingnan po natin. Bugbog sarado raw si Bulacan Governor Daniel Fernando matapos makasagupa umano ang isang presidential son Makasagupa ang presidential son sa road rage incident sa NLEX. Ang detalye sa agenda report ni Francis Polve. Magaang muka dahil ginulpi ng isang mataas na opisyal. Nako, sino kayang mataas na opisyal na yan no? Ito raw ang dahilan kung bakit di muna nagpapakita sa publiko si Bulacan Governor Daniel Fernando. Ayon sa kolumnistang Simon Tulfo, sangkot umano ang convoy ng gobernador sa road rage noong February 21 sa NLEX, kung saan hinabol at hinarang daw nila ang isang Land Cruiser na umovertake sa kanila. Sa kasamaang palad, anak pala ng Pangulo ang sakay umano ng nasabing sasakyan. Ayun lang. Nauna nang itinanggi ng Malacanang na sangkot ang presidential son sa insidente. Nagsita na po kasi rito ang si Secretary patungkol po dyan at ang alam po natin ay nag-iimbestiga po ang LTO. Most probably, mas maganda po maitanong ito mismo sa LTO. Hindi pinangalanan ni Tulfo kung sino ang nambugбog kay Fernando. Pero hindi rin daw ang Pangulo o ang Presidential Security Command. Hindi rin daw alam ni PBBM ang sinapit ni Fernando. So walang alam si PBBM. Naku, paano kung alam niya yun? Baka yariin si Daniel Fernando niyan. Wala po tayong informasyon dyan. Kung kanya po galing yan, mas maganda po sa kanya po hindi tanong. Sumipot si Fernando sa isang seremonya sa Capitol Gymnasium. Pero tikaw ang kanyang bibig patungkol sa umano'y road rage. Sabi naman ni Tulfo, madaling takpan ng black eye at pasa sa muka. Magaling daw ang mga taga-showbiz dyan. Para sa agenda. Okay, so yun po ang pasabog. Actually, naglabas po nito yung kapatid ng dalawang senador. No? Ito po ay si Ramon Tulfo. No? Isa pong hari ng chismis pagdating sa politika. Ngayon mga sangga, ito po yun. Ito yung kwento. Isang matinding kontrobersiya ang bumabalot ngayon kay Bulacan Governor Daniel Fernando matapos mag-viral ang mga pahayag ng veteranong kolumnista na si Ramon Tulfo. Ayon sa post ni Tulfo, ang tila pagkawala sa publiko ng gobernador ay dahil sa isang insidente ng panggugulpi na kinasangkutan umano ng isang mataas na opisyal at ng anak ni Pangulong Bongbong Marcos na si Vinny Marcos. Pero dapat si Vinny ma-interview dyan kung gaano katotoo yan. Kasi may mga ganun talaga kasi ang nangyari daw,
naunahan ng sasakyan nila Vini. Ngayon, hindi daw pumayag yung hindi daw pumayag yung security ng gobernador kasi ganun daw po talaga sila. Ayaw nila ng nauunahan. Ngayon, ang ginawa, nag-overtake, tapos pinara, tapos ayun na. Gulat sila, anak pala ni BBM yung nasa loob. Ayon sa kwento yan ni Montulfo, sabi dito sa kanyang maanghang na Facebook na Facebook post, maanghang talaga no? Tahasang sinabi ni Tulfo na, kaya pala di lumalabas si Bulacan Governor Daniel Fernando dahil maga ang kanyang muka dahil ginulpi siya ng isang mataas na opisyal ayon sa aking Tweety Bird. Kung hindi ito totoo, pwedeng mag-file ng cyber libel si Bulacan Governor. Kung hindi totoo pero hanggang ngayon wala mas maganda siguro tingnan natin yung post ni Montulfo. Baka may update tayo tungkol dyan, no? Ayan, tingnan natin. Montulfo. Ayan. Para makita natin. Mas maganda kung sa kanya nang galing kasi mas yung mababasa natin, mas detalyado. Ayan, hanapin natin. Ramon Tulfo. Mambihira no? Ang saklap naman nun. Kung totoo ang saklap nun. Wala ang kamalay-malay. Ang nayari mo, anak pala ng presidente. Ito yung mga post niya Ayan. Daniel Fernando lumabas na sa publiko walang bakas na bugbog sa sarado. Wait lang Ito yung mga pasabog niya mga sangkay. Sabi niya dito, Bulacan Governor Daniel Fernando binugbog sarado ng isang high government official. Bugbog sarado pa sa social media. Sana magsilbing aral sa ibang opisyal at sibilyan na bawasan ng pagiging arugante sa daan. Baka makahanap sila ng katapat. Sige Gob, mag-astangari ka pa sa daan. Baka sa susunod ay di lang bugbog ang abutin mo. Scorpio Knights, boy. Baka ikaw na ang tuhugin sa puwet, sabi dito. Ang bira. Kasi ito, dami niyang post. Kailangan may pasa na ang panukalang batas ni Senator Erwin na nagbibigay ng mabigat na parusa sa mga taong nasasangkot sa road rage. Kahit na mataas na opisyal gaya ni Bulacan Governor Daniel Fernando ay dapat hindi iligtas sa proposed road rage law. Maraming naglipa na sa kalye na mainitin ang ulo at naghahanap ng gulo. Dapat magsilbing aral sa mga taong mayayabang gaya ng dating mambira. Talagang pinupuruhan niya no? Ito yon. Ito yung kwento. Sabi dito, kaya pala hindi lumalabas si Bulacan Governor Fernando dahil maga ang kanyang muka dahil ginulpi siya ng isang mataas na opisyal. Ayon sa aking Tweety Bird, gumulong-gulong daw ang dating bomba star nang pinagsusuntok siya ng opisyal na ayaw ko na lang banggitin ang pangalan. Naglulumuhod daw si Scorpio Knights boy at nagpagulpi na lang dahil sa ginawa niya sa anak ng Pangulong BBM na si Vini Marcos. Sabi dito, definitely, hindi si BBM ang gumulpi sa kanya at hindi rin mga taga-Presidential Security Command. Sabihin na lang natin na isang opisyal na nagmalasakit sa anak ng Pangulong BBM. Sino kaya yan? Si Erwin Tulfo ba yan? Tinutukan kasi ng mga bodyguards ng mayabang na gobernador si Vini at ang kanyang driver nang umovertake ang Toyota Land Cruiser ni Vini sa convoy ng kumag na local official. Kumag talaga. Kapag itong gobernador ang lumalabas ay nagko-convoy ito
At ayaw daw magpa-overtake, sabi ni Ramon Tulfo. The arrogant governor's convoy usually hogs the highway at kapag may nag-overtake at tinahabol nila at tinututukan ng armas. Ginawa nila ito kay Vini. Kinuha nila ang lisensya at nang makita ang pangalan ay naglupasay ang mga loko. Humingi naman daw ng tawad ang gobernador sa Pangulo sa pamamagitan ng sulat, sabi ni Tweet. Pinatawad naman daw ni BBM ang gulpi saradong gobernador. By the way, hindi alam ni BBM na ginulpi si Fernando. Kaya kayong mainitin ang ulo sa daan ay magbago na. Baka kayo makakita ng inyong katapat. Ayan po. May nag-comment pa nga po mga sanggay, sumigonda. Si Professor Clarita Carlos, kapag binoto pa itong tao na ito, nanuknukan ng walang modo at arogante, alam na ninyo sino ang may sala. Dapat DILG ang nag-sanction sa kanya. Kaya tayo hindi umuunlad ay hindi natin sinusugpo agad ang mga tiwaling asal na mga pinuno na ganito. Paano na lang kami na ordinaryong tao at hindi anak ng presidente? Actually, mga sangkay, no? Ang saklap, no? Ang bihira. Ay, nako po. Well, ano po ang inyong opinion tungkol dito, mga sangkay, sa malaking pasabog? Ang bihira. Paano na lang kung halimbawa ako yun? O kaya kung sino pang tao, kayo. Di ba? Di kawawa kasi hindi tayo anak ng presidente. Nagkataon lang na nagkaroon po siya ng katapat. Ay, nako po. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.